Hello, welcome to our example number 2 for shear and moment diagram. So, as I have said sa ating example number 1, nakadepende yung paggawa ng shear and moment diagram doon sa mga loadings available sa or given sa ating problem. So, para sa ating problem, example number 2, we have here a 70 kN meter. Ibig sabihin, this is a moment or couple. And then, we have here a concentrated load which is 20 kN and also a uniform load which has a value of 3 kN over meter. Ngayon, sabi ko sa inyo kanina, first step natin is to find the reaction doon sa mga supports natin. Okay, let's say we have here A and B. Meron tayong support A and B. First step natin is to find the reaction. Again, kapag may roller support tayo, meron tayong one reaction only. And then, so, A, V. And then, kapag sa ating hinge support or pin support, we have two reaction, which is the BV or the vertical reaction and the horizontal reaction. But then, sabi ko nga sa inyo, if wala tayong any horizontal forces given sa ating beam or nag-a-act sa ating beam, then we can say na ang horizontal reaction is 0. Kaya, kinoconsider lang natin yung vertical reaction niya. Okay. So, first step tayo, hanapin ang reaction. Again, meron tayong summation forces vertical, summation forces horizontal, and then summation moment na pwede natin gamitin sa paghahanap ng reaction. Ang una nating pwedeng gamitin is always the summation moment kasi para ma-cancel out muna yung isang unknown. And then, i-assume natin na lahat ng ikot na clockwise is positive and lahat ng ikot na counterclockwise is negative. Okay. Ano ba yung saan tayo pwedeng mag-ikot? So, sabihin natin na iikot tayo kay summation moment B. Okay. Kung kay summation moment B tayo, identify natin lahat ng forces na iikot papunta kay B. Meron tayong, mag-umpisa tayo sa left side, meron tayong AV na ang ikot niya is clockwise. Hindi ba? Mula dito, iikot siya pa clockwise. So, AV, and then yung distance niya, sorry, hindi ko na lagay yung distance. Ang distance is, wait lang, 5, 4. Okay, sabihin natin 5, 4 na lang. Okay. AV, papunta siya kay B, meron tayong distance na 5 and then yung 4. And then, meron din itong moment na tinatawag natin which is 70 kN meter. Yun na lang ba yung ating ilalagay? Yes, yun na lang yung ilalagay natin kasi yung kanyang unit is naka-kilonewton times meter na siya. So, ang ikot niya is clockwise. Kaya, positive din siya, positive 70. Kapag moment lang po, or kapag moment na po yung given sa atin, naka-kilonewton meter na siya, plus lang po natin yung pinaka-value niya. Hindi na po natin kailangan mag-multiply ng kanyang distance. And then, meron din tayong 20 kilonewton na downward force. Iikot siya kay B. So, ang ikot niya is pa-counterclockwise. Kaya siya negative 20. And then, yung distance niya na 4. And then, meron tayo nung tinatawag nating uniform load. So, paano ba natin siyasama si uniform load? Si uniform load, since downward force din po siya, ang ikot po niya is kay B. Kung tatandaan nyo po yung sa statics ninyo sa pagsasolve ng reaction or ng mga loads, kailangan nating hanapin yung kanyang resultant. Pero kung isusulat natin siya ng direct, ang gagawin po natin is isusulat natin yung kanyang, so since counterclockwise siya, negative, sulat natin yung kanyang load, which is yung 3 kN meter. I-times natin yung kabuoang sakop ng uniform load, which is 4. And then,
i-times natin siya sa distance ng resultant kapag rectangular or uniform load ang given. So, kapag rectangular, ang kanyang distance is kalahati po nung buong sakop ng uniform load. So, for example, this one, since 4 meter po yung sakop niya, ibig sabihin kalahati po ng 4 yung magiging distance ng resultant papunta dito sa support B. Kaya po, yan po yung magiging given if ilalagay natin or gagamitin natin sa ating calculator. Meron tayong alpha x times 5 plus 4 plus 70 minus 20 times 4 minus 3 times 4 over 2 alpha equals 0. Shift solve. So, meron po tayong value ng vertical reaction kay support A na 3.778. So, consider natin ang 3 decimal places. Okay, to identify naman yung ating support sa ating reaction sa ating support B, we have the summation forces V is equals to 0. Assume natin lahat ng upward force is positive and downward force is negative. So, kung titignan ninyo sa ating lumabas na sagot is positive 3.778. Ibig sabihin lahat ng assume natin na direction is tama. So, ibig sabihin tama din po na upward yung ating reaction sa ating AV. Okay. Next, summation forces V. Meron tayong positive 3.778 na value ng ating AV. And then, meron tayong yung 70 kN po, hindi na natin siya isasama since ang usapan lang po sa summation forces vertical is lahat ng mga upward and downward forces. Since naka-moment na siya, hindi na po siya isasama. Okay, meron din tayong downward force na 20. And then, yung ating BV. And then, yung ating uniform load. Kasi po, pwede po natin siyang i-convert into one single resultant or yung tinatawag nating yung ating anong tawag dito? Yung ating uniform load, pwede natin siyang gawing single resultant by multiplying yung load times yung kanyang distance. Kaya, since downward force, negative, and then 3 yung load niya, and then yung distance niya na 4, itong distance is yung buong length lang niya para ma-cancel out natin si meter doon sa load, given load. Therefore, ang sagot natin kay BV is 3.778 minus 20 plus alpha x minus 3 times 4 alpha equals 0. Shift solve. We have a value of 28.222 kilonewton. Okay, so meron na tayong value dito na 3.778 and then meron tayong value na BV na 28.222. Okay. After natin ma-identify lahat ng reaction sa support natin, pwede na natin gawin yung shear diagram natin. So, paano ba tayo mag-shear diagram? Umpisahan natin sa ating left side. Meron tayo ditong AV na may value na 3.778. Ma'am, paano po yun? Meron po tayong value na 70 kN. Si 70 kN po, since naka-moment na po siya, sabi ko nga po, moment po yung value nito, hindi na po natin siya isasama sa ating shear diagram. Masasama na lang po natin siya doon sa moment diagram. So, titignan na lang po natin mamaya. Okay. Sa ngayon, ang kailangan nating isama is lahat po nung mismong mga vertical and upward, vertical and uniform load. Okay. Pisahan natin kay reaction. So, meron tayong value na 3.778 na upward. Ibig sabihin, mula tayo dito sa 0, ito kasi yung 0. Mula po dito, aakyat tayo ng 3.778. And then, since wala tayong mga loadings dito,
na given sa buong 5 meter, diretso lang po tayo. Yan. So, mula sa A hanggang dito sa first 5 meters, 3.778 lang po yung value natin dyan. Ngayon, pagdating kasi natin dito, kay 20 kN, dito sa 5 meters, meron tayong downward force na 20 kN, kaya bababa tayo ng 20. Kaso, nag-start tayo kay 3.778. So, mag-start ka kay 3.778 and then i-minus mo, since downward siya, ang magiging value na lang niya pagdating dito is negative 16.222. Ayan. Ngayon, meron kang uniform load. Sa uniform load, meron kang, anong gagawin natin dyan? So, balikan natin yung ating degree of power. Sa degree of power, pag galing na tayo kay uniform load at pupunta kay shear, ibig sabihin, ang given is, ang magiging diagram na natin is triangle or magiging first degree na siya. So, ibig sabihin, mula kay 16.22, and then meron pa tayo ditong uniform load, ibig sabihin, and yung uniform load pa natin is downward, ibig sabihin, bababa pa tayo lalo. So, kay negative 16.22, minus pa ulit tayo ng ilan ba yung value na kumbaga ibababa natin. So, ang gagawin natin, ima-minus natin yung 3 times 4. So, 3 times 4 yun. 3 times 4, bababa tayo ng negative 28 pa. Pero ang drawing natin is pa-triangle na. Ayan, negative 28.222 yung location natin. And then, meron tayong value ng upward force, upward reaction support na 28.222. Kaya, mula dito sa negative 28.222, aakyat lang ulit tayo ng 28.222. Mag-i-stop na po tayo sa 0. Babalik na po tayo sa 0. So, kung mapapansin ninyo, ang goal po kasi natin sa shear and moment diagram is mapa-0 yung ating drawing. Kasi po, kung hindi po tayo bumalik sa 0, ibig sabihin, meron pong mali sa computation, tayo po yung mazi-0. Yung score nyo po yung mazi-0 kapag gano'n. So, ang goal po lagi is babalik at babalik po tayo dun sa 0 reference point natin. Okay. Since na-identify na natin yung ating shear diagram, ibig sabihin, pwede na tayo mag-proceed sa ating moment diagram. So, sa moment diagram natin, ano po ba yung sabi ko ulit? Ang i-compute natin or i-consider is yung area nung shear diagram. Okay. Start natin. So, sabi ko nga din po kanina, meron tayong value kasi na 70 kN dito sa umpisang part. Ibig pong sabihin kasi, yun yung magiging starting point natin sa ating moment diagram. If ang ating ikot ng ating moment is clockwise, therefore po, ang ating magiging direction sa ating moment is papunta sa taas. Ibig sabihin, magiging upward po siya. Mula dito sa 0, aakyat po tayo ng 70. Ayan. Akyat po tayo ng 70. And then, ano na yung ibabawas natin? Ibabawas na natin yung mga area dito, area 1, and yung ating area 2. Okay. Start tayo, i-compute yung area 1. Kung titignan natin, ang area 1 natin is rectangle lang yung shape. So, base times height lang tayo. Ang base natin is yung sukat ng beam, which is 5 meter, times yung height natin, yung value ng load natin, which is 3.778. Okay, so 5 times 3.778, may value tayo na 18.89. Okay. Since nasa taas yung ating area, yung ating figure, ibig sabihin, yung 18.89 na compute natin is i-add natin. So, tandaan nyo, kapag nasa taas
yung A1 na, yung area na kinocompute natin, i-add po natin siya. And then kapag nasa baba naman po, ima-minus natin siya. Okay, so since nasa taas, nasa positive area, therefore, i-add natin. We have 70 plus 18.89. Aakyat pa tayo ng 88.89. Kaso, ano na po yung magiging figure natin or anong shape yung i-draw natin. So, balik tayo sa ating drawing, sa ating degree of power. Kapag ang shear moment mo is nandito, di ba, nasa shear moment na, shear diagram, nasa moment diagram na tayo. Ngayon, i-base natin yung drawing sa shear diagram. So, andito na tayo part. Kung, alin dito yung ating shape sa ngayon? We have the rectangle shape. Ibig sabihin, pag nasa rectangle shape na tayo, pagdating kay moment, nasa triangle na yung pag-draw natin. So, mula kay 70, magdodrawing tayo ng may pa-first degree. Okay, so sabihin natin andyan na si 88.89. Ayan. Okay. Next, we have the area 2. Ano ba ang shape ng ating area 2? Sa area 2, meron tayong magiging trapezoid yung shape niya. Okay. Ano ba ang area ng trapezoid? Hindi po ba ang trapezoid is 1/2 times base times h1 plus h2 or yung height 1 tsaka height 2 kasi 'di ba ang shape ng trapezoid is hindi pantay. Ganyan. So meron tayong h1 dito, h2 tapos ito yung base. Okay. So kung titignan natin, ano ba yung i-consider nating height 1 tsaka height 2 sa ating area 2? Meron tayong si 16.222 tsaka si 28.222. Tapos yung base nila is yung sukat mula sa segment na to hanggang sa segment na to. So, meron tayong 4. So, substitute natin 1/2 times 4 times yung height 1 natin na 16.222 plus yung 28.222 is equals 1/2 times 4 times 16.222 plus 28.22. Meron tayong value na 88.888. Okay. Balik tayo sa ating moment diagram. Meron na tayong value na 88.89. Ito na lang din yung naiiwan, yung area 2. Nasa negative area or negative part kasi nasa baba na siya nung reference point natin or reference beam natin. Anong gagawin natin? So, mula kay 88.89 dito, bababa lang tayo ng 88.888 or kung titignan natin, parehas lang din po siya sa 88.89. Okay. Ang problema, ano yung magiging shape natin? So, balik tayo dito. Since nasa trapezoid po tayo, andito, okay. So, kung titignan natin, yung doon sa ating shape na trapezoid, since wala po dito sa part na to, okay, titignan na lang natin, pwede kasi nating i-consider yung i-check na lang natin itong trapezoid na to. Kapag kasi trapezoid na yung shape, ano yung magiging curve natin? Or ano yung magiging shape doon sa susunod? Pwede tayong mag second degree or third degree. So, since dito, nasa ano naman na tayo, nasa moment diagram na tayo, ibig sabihin, ang magiging shape natin dyan is anything about curve. Okay. So, kung naaalala ninyo, meron din tayo nung yung mga curves natin. Okay. So, since dito is negative na tayo, nasa negative area na tayo, ang magiging curve po natin is ganito. Ito-drawing ko na lang. Okay, so 88.89, babawas lang natin sa 88.89. Ang magiging curve po natin is like this one. Ayan, dito babalik na siya kay 0. So, ano yung magiging curve natin? So, yung curve natin is parang palungkot. Parang pasad siya.
Ganyan. Sad yung magiging drawing natin. So, ganun yung magiging curve natin since nasa downward side or nasa negative side yung ating shear diagram. So, nagbe-base po kasi tayo doon sa shear diagram na po. So, bumalik po tayo sa zero, both shear and moment diagram. Therefore, ibig sabihin tama yung ating drawing sa or paggawa ng ating shear and moment diagram. Tapos, kung meron na lang pong tatanungin if ano yung, for example, ano daw yung maximum, pag tinanong if what is the maximum shear, i-consider lang po nating hanapin yung pinaka ating mataas na value, which is the 28.222 despite of merong negative sign. And then, we have the maximum moment na 88.89 kilonewton meter. Okay, so ganun lang po ulit yung paggawa ng or yung pag-identify ng ating shear and moment diagram. So if ever you have a question, please do message me sa ating sa messenger or sa ating GC. So I hope you understand and have a good day. Thank you.